Hi guys, welcome back. So, nandito na tayo sa part 2 ng ating structural theory. And for this video, for this part, ang pag-uusapan naman natin is yung absolute maximum shear and moment. So, ang pinakaiba nito sa influence line. Pagdating kasi sa influence line guys, meron tayong pinipiling position or meron na tayong pinipiling response agad. Maaring piliin natin yung reaction sa A. And then yung reaction sa A, hahanapin lang natin kung saan siya mamamaximize. Tama? Ganun ang influence line eh. Well, dito naman sa absolute maximum shear and moment. Ang hinahanap natin dito, yung talagang maximum shear and maximum moment sa buong span ng beam. So basically, kung saan mo ilalagay yung load and kung saan mo hahanapin yung maximum shear and moment. Okay, so ganun yung pinag-uusapan dito. Now, actually medyo madali lang naman tong topic na to kasi ang madalas, ang problem na to applicable lang sa simple beam. Sa mga beams na simply supported. Okay? So, dalawa lang naman yan. Hanapin lang natin kung saan yung maximum shear and yung maximum moment. No? So, regardless sa sign yan, kaya sinasabi natin absolute. Okay? So, ito siya. So, ito yung pinaka-concept natin dito. Okay? Sabi niya dito, ang absolute maximum shear daw nag-occur yan sa reaction mismo. Kapag ang load mo is directly over the support. Okay? So, tignan natin. Kunwari meron tayong beam dito. Ganyan. And then meron tayong moving load dyan. Meron tayong tractor. So, ito yung moving load natin. Meron tayong dalawang point load dyan. Yung wheel. Usually sa wheel kasi naka-apply yung point load ng mga kotse. Okay? So, meron tayong point load dito sa harap, point load dito sa likod. Okay? Now, of course, one load is bigger than the other. Halata naman kasi mas malaki yung gulong dun. Okay? Ngayon guys, ang sabi niya dito, di ba? Ang absolute maximum shear daw nag-occur yan sa reaction. So, either sa A or B, nag-occur yan. Kapag ang load mo daw is directly over the support. So, dalawang possible na scenario mo dyan. So, pero bago natin pakita, litaw muna natin yung reaction, di ba? Kakaroon tayo ng reaction sa A and B. Ngayon, para makita natin kung saan pa mag-occur yung maximum shear sa A ba or sa B, meron kasi tayong dalawang scenario dyan. Either ito, yan. Di ba sabi niya, ang load mo daw dapat is directly over the support. Ayun. So, yung load mo, pwedeng ipatong mo dito. Yan. Itapat mo dun sa B mismo. Kaya naman, ang reaction mo, itapat mo dun sa A. Ang load mo, itapat mo doon sa A. Ngayon guys, medyo obvious siya na mas mangyayari yung maximum shear natin kapag ganito yung posisyon compared dito. Bakit? Kasi ang nakatapat na load dito mas maliit. Tama? Ang nakatapat na load sa B is yung maliit. Pero dito naman sa A, ang nakatapat na load sa kanya yung mas malaki. So automatically, kung ganun, mas mapuproduce natin yung maximum shear sa situation na to. Okay? So basically, yung reaction mismo na yan na yung maximum shear mo sa buong beam. Okay? So ganoon lang siya. Ngayon, paano naman kung isang load lang yan? So ganoon naman. Okay? So ganoon lang siya. Ngayon, paano naman yung moment natin, yung maximum moment? Okay guys, imagine niyo kapag ang load mo isang point load lang. Hindi katulad nito na dalawang moving load. Ang maximum moment nun, automatic, syempre. Kapag nasa gitna yung load, and then yung moment mismo sa gitna, yun ang maximum moment mo. Kung isang point load lang. Pero paano kung 2 or more moving load? Multiple moving loads. Okay? So ito ang sabi niya. Absolute maximum moment mo mangyayari yan under the largest load. Okay? So dahil marami kang moving load, multiple moving load, mag-occur yung maximum moment mo dun sa pinakamalaki yung load. Usually, okay? Hindi naman palagi, pero usually, 90% of the time dun mangyayari yun. Wherein saan, kung dapat yung midway ng beam mo is between the resultant and that load. Okay, ngayon, medyo mahirap siyang imaginein. Lagyan na lang natin ng diagram. Okay, ito. So, imagine meron tayong load dyan. Ay, meron tayong, ito yung moving load natin. And yung reaction natin sa A and B. Ang gagawin natin, palilitawin natin yung resultant. Okay? Ang sabi niya dito, dapat daw, yung midway ng beam, ito, yung gitna ng beam, dapat nasa gitna yan nung resultant
at saka ng load na pinakamalaki. Okay? Ganun yun, okay? Ayan. Ito yung gitna ng beam. Nilagay natin yung gitna ng beam sa gitna ng resultant at yung biggest load dito sa moving load natin. Okay? Pwede mo rin naman ilagay dito sa gitna ng dalawang to. Pero sabi nga niya kasi dito, madalas mag-occur yan under dun sa largest load. So, ito. So, dapat sa gitna ng biggest load at saka ng resultant. Okay? And then, hahatiin mo yan dun sa under the load mismo. Hindi nung resultant ha. Under the largest load. Dun ng mga moving load. So, dito mo hahatiin dito. Yan. Pag hinati mo yan, lilitaw yung moment dyan. Yan yung moment maximum. Yan yung maximum moment mo. Okay? So, dyan nangyayari ang largest, ang absolute maximum moment. Okay? Under the largest load na kung saan dapat ang pwesto nila, ang resultant at yung biggest load niya, ang gitna nun is yung gitna ng beam. Okay? I hope na gets you now. But don't worry, next video, magsasolve naman tayo ng problem para mas maintindihan natin yan. But for now, yan ang pinaka-concept ng absolute maximum shear and moment. Okay? Well, thank you for watching guys. I'll just see you sa next video. Okay? Bye-bye. Thank you.